Okay, simulan natin yung discussion with latent image. So pag sinabi nating latent image, this is the invisible image na siyang mag-undergo ng processing. So anong reason kung bakit kailangan pa siyang i-process further for it to become visible? Ayan, para ma-display na siya, makikita na ng human eye. So, ang tawag natin sa kanya, once na ma-process at visible na, we refer to that as the manifest image. Again, bago mag-start ang processing, it is invisible, ang tawag latent image. Pagka natapos na yung processing ng image, tatawagin na natin siyang manifest, yung visible version ni latent image. At ang processing natin may two types. So may two types tayo ng processing. Okay, yung two types ng processing natin, we have the conventional way and the digital one. So yung conventional, it's more of analog way of processing wherein yung gagamitin are chemicals. And so yung mga chemical processing yung conventional natin or simply ito yung mas analog version na walang magiging digital conversion. So pagka digital, of course, ginagamitan to ng computers. At may separate kayong naging subject dyan, and yung computerized and digital radiography. So may processing din doon. Same fashion for the latent to become manifest image. Sa conventional, yung subject natin ngayon, which wherein the film screen will fall under, may two types ulit ito. Meron tayong tinatawag na manual and the automatic processing. Okay, sa manual, kamay ng tao yung ginagamit, mano-mano, na nilulubog sa mga chemicals yung ating X-ray film containing the image so that it will become visible later, yung end nung process ng manual processing. Similarly, automatic, may chemicals pa rin, lumulubog pa rin sa chemicals yung film natin, pero hindi na kamay ng tao ang gagana. But rather, merong machinery. Yan, may machine na involved, yung tinatawag nating automatic processor. So siya na yung naglulubog at naglilipat ng film from the different processing tanks or yung paglubog sa iba't ibang chemical. Yan. So, yan yung dalawang mas itatakal natin sa pag pinag-usapan natin yung latent image processing eventually. Okay, so puntahan natin yung isa sa mga yung mga theory rather. So yung theories ng ating and theories of latent image formation and latent image formation. Okay, so yung latent image, one of the well-accepted na theory ng latent image formation is etong si Gurney-Mott theory. But until now, si Gurney-Mott theory is not 100% accepted or proven na dahil nga may mga kulang pa siyang actual evidence na ang pinaka nag-hamper ng evidence kung bakit hindi siya makolek is the inherent nature of the photographic effect or yung formation ng ating image na para ma-process siya, it should be at the dark room. So at ang primary characteristic ng dark room, yung light should be not present. Okay, so yung latent image formation kasi, hindi mo pa pwedeng patamaan ng liwanag habang nangyayari siya or else masisira yung integrity nung talagang nangyayari o yung on the ground phenomenon na nangyayari during the formation of the latent image. Kaya hindi pa rin siya makuhanan ng ebidensya kasi yung pang-observe na liwanag hindi magamit. So, pero siya yung pinaka well accepted. So paano ba nangyayari yung Gurney-Mott theory? So in-explain ng Gurney-Mott theory na yung mga silver halide crystal sa emulsion ng ating film, pag tinatamaan sila ng X-ray, they form the latent image center. So paano sila nagpo-form ng latent image center? There must be a presence of sensitivity center
Yan, etong sensitivity spec, also known as the sensitivity spec or the sensitivity center. So impurity yon dun sa crystal. Our crystal is not perfect. Yung silver halide crystal, may impurity sila. And that is intended to become the pump, the proton pump that later or yung mag-a-attract ng magpo-form ng latent image natin. Kaya si sensitivity spec or center, siya yung magiging latent image center later na gagamitin or siyang ide-develop sa mga processing chemicals. So pag tumama yung X-ray, yung integrity ng lattice ng crystal ay madidistort or may mga maghihiwalay na mga ionic bonds leading to some electrons to be liberated. At yung mga electrons na makakawala, ma-attract sila or matatrap sila dito sa ating sensitivity spec. Yan, yung, at pag dumami ng dumami dyan sila, magiging highly negative. They will attract the free silver ions and yung mga ions na nakalaya nung tumama yung radiation. So, ma-attract nila dyan yung mga positive na silver ions, and once na makarating dyan yung silver ions, they will be neutralized to become atomic silver or silver atom. And the natural color of the silver atom is black. Pero despite na mapupunta sila dito, marireduce na sila to become the atomic silver na black, napaka-konti nila. And yung super konting atom ay hindi kayang makita ng tao. You need a microscope for you to visualize them. A very strong microscope kasi yung isang atom, yung konting atoms, hindi natin kaya makita. So kaya ang mangyayari lang is the latent image center. At yung latent image center na yan yung ilulubog natin sa mga chemicals for it to be amplified so that it will become a density. So magiging black na later yung mga crystals na kailangang ma-demonstrate or magpakita dun sa film natin. So yung aatakihin lang ng chemical, so meron tayong discussion for that, yung elaborated version nun kung paano ba nangyayari yon sa mga succeeding topics natin. But basically, yung latent image center na nabuo ng radiation interaction sa crystal will be the one that will be attacked by the chemicals of the processing solution para yung buong crystal ay ma-develop na entirely, para maging black na siya. So ang nagiging black lang talaga pag during development process yung mga tinamaan ng X-ray. Yung mga unexposed, hindi sila made-develop, hindi sila magiging itim. Yan. At yung degree of blackness nila depende syempre kung gaano kalakas yung radiation na tumama. Gaano kadami yung made-develop na itim depending upon the intensity of radiation that arrive on that particular region of the film. Yan. So syempre yung mga radio lucent, sila yung mas maitim, at yung mga radio fake na wala masyadong radiation na tumama, sila yung magiging maputi. Yan. So that's what's happening in the Gurney-Mott theory. Yan. So Gurney-Mott theory to. Okay, yung less accepted one na theory, yung ating Mitchell theory. So si Gurney-Mott theory yung mas kinikilala nating process ng nucleation. Yan yung conversion ng silver halide crystals into the silver halide or the ions rather, the silver ions para maging black metallic silver na magiging source of our density. Now, yung Gurney-Mott siya mas accepted in the present day, pero ngayon ang until now pa rin naman si Gurney-Mott theory, yung isa sa mga nagko-contest dito, yung Mitchell theory. So siya yung second in line na accepted, pero hindi pa rin siya ganun kasing kilala at ka-accepted compared sa Gurney-Mott theory. Sa Mitchell kasi nire-reverse niya yung process na ine-explain ng Gurney-Mott, na nauuna yung electrons dun sa entrapment bago yung sumunod yung mga silver ions sa magiging black density later. So sa Mitchell, ang sinasabi niya yung nagkakaroon ng deepening ng electron traps wherein si silver mas mauuna yung pagdami ng silver bago yung pag-attract ng electron. So as you can see in the first image, si silver muna yung mauuna na magpo-fall dun sa trap, tapos dahil positive siya, yung
that will attract more electrons, at yung maraming electrons na maa-attract niya will attract more silver. So parang reverse nung ina-explain ng Gerney-Mott theory na electrons muna tapos hihilahin lang ng mga electrons yung mga silver para ma-reduce yung silver ions. Dito, yung isa sa mga version niya is yung electron. So kung may present na konting electron, may silver ion siyang ma-attract, and as the silver ion is reduced, it will make the trap deeper. So mas palalalimin niya yung trap para mas maraming pwedeng ma-attract na silver pa. So paano niya gagawin 'yon? Yung ating silver metallic attraction, and mas marami pang silver yung susunod doon sa trap, magpo-fall doon sa trap. Tapos yung pagdami ng silver, mag-a-attract ng mas marami pang electron, causing the reduction of these many silver ions hanggang sa maging sensitivity center sila. Around at least 10 silver atoms yan. That is already good for the latent image center na mabuo, na pwede na siyang i-develop sa processing solutions. And so that's the Gerney-Mott, the Mitchell theory na counterpart nung kiniklaim ng Gerney-Mott theory. Pero again, ang mas kinikilala natin si Gerney-Mott theory over sa Mitchell theory. Okay, so yan. So yun lang. Basta magka-opposite lang sila. Yun ang basic na sinasabi dyan. Okay, so pag-usapan natin yung mga different modes of processing. So again, we have two types, the manual and the automatic. So unahin muna natin yung manual processing. Manual processing. Okay, sa manual processing, kamay ng tao yung gumagana dito, syempre. At yung ating tanks kung saan nilulubog yung mga film across the different chemicals, meron silang properties and sequences. Okay, sa mga lumang yung kauna-unahang version nitong manual processing, meron tayong limang processing tanks. So dito hindi lang na-mention, pero may dito sa, hindi siya na-mention dito sa diagram, pero ang una diyan wetting stage. And wetting stage. And ito yung wetting. So wetting swells the emulsion to permit subsequent chemical penetration. So ang purpose nito, bago pa man ilubog sa mga matatapang na chemical, sa tubig muna. So dito ilulubog sa tubig para medyo mag-swell or mamaga yung emulsion para madali na siyang pasukin ng mga chemicals. So yung mga lumang chemicals kasi noong araw, mahihina yung activity. Kaya for them to become properly para magkaroon ng proper effect, kailangan munang palambutin yung gelatin ng emulsion para madali nilang ma-reach. Yan. So yun ang purpose ng wetting. Para mas mabilis yung development process later. Pero sa modern time ngayon, yan si wetting hindi na siya ginagamit kasi matatapang na yung developer chemical na susunod natin. Ito si developing solution, yung developer tank, ang laman niyan or yung purpose ng developing is as mentioned dito. So as you can see, is to produce visible image. Tapos na tayo sa wetting, developing na. So, produce a visible image from the latent image. So, ito na yung mag-amplify nung latent image natin para mas maging darker pa yung mga densities and they can now be visible. However, hindi pa tapos yung proseso na porket meron na tayong visible image, it is not yet fixed or hindi pa siya permanent. So may tendency pa siyang masira, lalo na kung tatamaan ng unwanted light. Kaya nga ang dark room, as much as possible, na yung pinto hindi pwedeng accidentally mabuksan. Kasi kung nasa developer ka pa at biglang nabuksan yung pinto, kahit maayos yung mga ginawa mong steps, masisira siya ng liwanag na tatama dun sa film nung nasa developer solution ka pa kasi hindi pa nga naka-fix. Kaya meron pa mga susunod na part. So pero dun muna sa lumang method, ang susunod dito yung susunod na tangke, yung tinatawag na stop bath. Yan, stop bath. And stop bath. So yung stop bath or the rinsing portion, ang purpose nun is to terminate the development process and remove yung excess developer solution sa emulsion. So yung
developer kasi natin is quite alkaline or basic yung kanyang pH. So para hindi niya ma-oxidize kaagad or mapahina yung susunod na main chemical solution, yung fixer, pinapahina ng stop bath. I-neutralize. It is quite acidic, medyo acidic tong si rinsing stop bath. Yan. So yung chemical composition ng mga to pag-uusapan natin sa susunod na topic natin. But for now, yung physical dimensions muna nung mga ginagamit. Okay, so si rinsing stop bath, ini-neutralize niya si developer para hindi matagal masyado yung ating film processing. At kasi ang susunod dyan is no other than the fixer. So siya yung counterpart naman ng effect ng developer. So dito ang goal niya is totally tumigil na yung development, yung talagang actual na density for the visualization ay mangyari at ma-fix or hindi na siya maapektuhan pa ng other exposure sa white light or radiation na masisira yung desired natin na appearance. Yan. So ipifix niya yung image na i-removes remaining silver halide, yung mga silver halide na hindi naman na naka tinamaan ng radiation or naka-receive ng exposure sa radiation. So dapat ang ma-develop lang yung mga exposed silver halide crystals. At sa lumang method ulit, bago tayo or rather it is magko-conform na siya dun sa general specification. Susunod na dito yung wash. Yan yung washing natin. So yan, nasa washing na tayo. So ito yung washing. It is literally a pure water to cleanse or to wash the excess chemicals dun sa emulsion, particularly si fixer. Kasi yung fixer, pagka hindi siya nalinis ng husto, natanggal dun sa emulsion, pagka i-display na yung image, pwedeng masira yung mabakbak yung emulsion plus yung storage time. So baka hindi tumagal yung image, mag-fade ka agad. May tawag tayo sa ganung effect as we talk about the chemical compositions and interactions na itong mga processing chemistries na to. Okay, then the last stage is the drying. So drying naman, ito dito sa usual na setup. So as you can see, this is the loading bench and dito tayo nag-load and unload ng cassette and proceed dito sa processing tank. So kapag natapos mo na yung paghuhugas ng film, so yung traditional na method, may drying rack diyan. Diyan mo ihahanger para matuyo later yung ating film and ready for display na siya. So pwedeng may blower diyan katulad yung napag-usapan natin last time, or it's like a box na controlled yung situation para malesen yung habang nagda-dry siya, maapektuhan ng mga artifacts. Pero sa Pilipinas, in reality, yung ganyang setup, basta naka-hanger lang yan na hayaan mo lang na matuyo. Medyo social yung facility, may blower. Yan. Okay. So ang modern setup ngayon, bawas na, naka-merge na kasi si wetting kay developer and si stopbat na kay fixer. So kaya yung tatlong na lang sila, partition. So by the way, ang composition ng tangke natin, etong mga nauna, these are stainless steel and na hindi magre-react sa chemicals. So stainless steel siya. Pero yung mas mahal kasi to, yung mga bakal. Ang mas mura, yung madaling bilhin, yung mga fiberglass. Yan, yung mga fiberglass na natin, mga fiberglass na processing tanks, yung medyo plastic yung itsura. Yan. So yung itong tangke na yan, tatlo na lang sila dyan. So usually nasa unahan, depende dun sa setup, pero usually mula kaliwa papuntang kanan ng processing yan. Itong pinakaunang tangke, nandyan yung developer. And so ito yung developer tank, hindi lang siya dito na medyo naputo lang. So developer tank, ito developer, tapos yung fixer, and ito yung fixer. And fixer yan. Then
pwede nang dumiretso. From developer, pwede ka nang dumiretso ng fixer kasi malakas na yung activity nila. And kung mapapansin nyo, wala nang wetting stage pang mangyayari. Kasi pwede ng developer kagad kasi mataas na yung activity ng modern chemicals na ginagamit ngayon. And pagkatapos sa fixer, sa gitna, nandyan yung continuous supply ng water na magwa-wash dun sa film natin that eventually pwede nang gamitin, pwede nang i-dry, tapos pag dried na, pwede nang i-display sa negatoscope or dun sa viewer. Yan. So, ayan yung ano niyan, yung visual representation. And sa gitna nandiyan yung tubig. So, and yung and meron siyang pang overflow. Usually dalawang ano yan. Merong pang either yung overtop na gripo or sa ilalim merong dun manggagaling yung supply. Then kapag medyo na sumosobra na yung tubig para hindi siya umapaw and makarating dun sa ibang tanks or mag-leak dun sa floor, merong ano diyan overflow pipe na siya pwedeng butas yon or it could be incorporated within inside na bago pa man umapaw yung tubig ano niya ipe-prevent niya. And then yung ano diyan yung drainage, may drainage din diyan sa tangke na yan na kapag madumi na yung tubig, pwede mo siyang i-drain. Parang yung sa mga households na sink. Yan. So these are yung mga tanks pala by the way na i-insert and remove siya, especially kapag maglilinis. Kasi kapag madumi na yung tank, may mga lumot-lumot na, medyo madulas na siyang hawakan and medyo nakakaapekto na sa ano natin processing, dapat nililinis. So it is removable. Pero yung mga dati niyan, fix siya. So talagang doon mo lang siya pwedeng malinis. Okay. So, ngayon yung another method of processing natin, yung tinatawag na automatic processing. And automatic processing. So, dito may machine nang involved. Okay, by the way, ayun pala yung time, I forgot to mention kanina. Yan, or to emphasize rather. So, yung sa manual processing, mas matagal. Dahil nga luma pa yung activity ng mga chemical, hindi pa sila ganun katatapang. So, pagka wetting, 15 seconds, 5 minutes yung developing, tapos 30 seconds yung rinsing, 15 minutes yung fixing, and 20 minutes yung washing, then drying 30 minutes. So kung mapapansin nyo, ang pinakamatagal dito yung fixing, but kung yung sa chemicals, ang pinakamabilis ay yung sa wetting. Then yung drying, kung isasama pa natin siya sa process, siya talaga yung pinakamahaba for the sake of pwedeng i-display kasi pag hindi properly dried din, makakaapekto yun sa storage or archival quality, yung pwede siyang i-stored and i-display later on. Okay, so luma to pero ngayon na hindi na siya masyadong applicable. So we are just having a glimpse of what is happening in the past para maintindihan niyo na mas maintindihan niyo yung gamit ng mga modern chemicals natin. So sa modern time ngayon, hindi nyo napapatahabain ng 5 minutes. Dati noon, ang tagal talaga mag-process isang pasyente, ang tagal mong gagawin. Pero dahil modern na yung mga chemicals, mga ano na lang yan, wala pang 1 minute. Wala pang 1 minute sa developer, saka and another less than 1 minute sa fixer or mas matagal. Kasi yun naman yung usual na setup. Ido-double time mo si fixing dun sa ginawa mong developer and okay na siya. So kaya minsan less than 5 minutes tapos ka na sa modern time. Pero noong araw, umaabot siya ng mahigit isang oras, 1 hour and 10 minutes yung yung approach. Pero ngayon, wala pang 5 minutes or 5 minutes. Depende sa concentration ng chemical, kung bagong timpla ba, or matapang yung pagkakatimpla, saka yung temperature kung mainit. So, yun yung mga factors na nakakaapekto dito. So, the mas pinopromote yung activity ng chemical, mas mainit siya, bata pa yung kakatimpla pa lang ng chemical, hindi pa siya masyadong nagagamit, hindi pa masyadong oxidized, mas mabilis yung proseso mo. Pero as it ages, as it being oxidized, mas tumatagal yung processing time natin. Okay, then automatic kung i-compare natin siya later, pansinin niyo dito natanggal na yung mga stop bath sa kayang wetting, diretso na sa developer, fixer, washing and drying. Yan, so 22 seconds sa developing, same with fixing, and yung washing natin 20 seconds and 26 yung drying. So for approximately a total of 90 seconds. Yan, so na 90 seconds lang siya ito total natin. So, tama, mga around 90 seconds yan or 1 minute and 30 seconds. 1.5 minute.
and 1.5 minute or 1 minute 30 seconds. Yan ang ganun kabilis ang ang ating automatic. Pero depende pa rin siya from brand to brand ng machine kasi may mga mas mabilis pa diyan actually or mas mabagal depende nga sa kung saang machine. Pero that's the average. Okay, speaking of, punta tayo dito sa automatic processing. So yung automatic processing natin, ito yung mga bumubuo sa kanya. So yung hindi na tao yung mismong maglulubog, wala ka ng hangers na doon mo pa iipit or i-clip yung natin, yung film, then later manually immerse. And so ipi-feed mo lang yung film doon sa feeding tray. So ayan yung itsura ng feeding tray. Lalagay mo lang diyan yung film natin. By the way, dapat tama yung pagkakalagay mo. Yan para hindi maapektuhan yung chemical processing rate dapat naka horizontal or landscape rather para tama yung replenishing rate later. And so that's precaution lang para tama yung maging maayos yung yung processing rate or time. Okay, so yan, ito yung mga bumubuo naman sa kanya. So similarly sa tanks, meron tayong developer, fixer, washing, and drying as we tackled kanina. So ito yung interior nun. So medyo malaki lang siya sa diagram pero maliit lang yan sa totoong buhay pag nagbaklas ka ng automatic processor. Yung natin, ito yung mga subcomponents niya. And so as highlighted here, so transport system, ito yung nagpapagalaw dun sa ating film from one tank to another hanggang sa pagpasok hanggang makalabas. Rollers, yung mga umiikot, ayan no, yung mga bilog na yan. So ito yung umiikot-ikot para makagalaw yung film natin. So yan, yung transport truck naman, ito yung tumutulong para makapag-move yung ating film from one tank to another. So